Sa ibang balita, naghain ng petisyon sa Court of Appeals o CA si Makati City Mayor Junjun Binay upang pigilan ang ipinataw na preventive suspension ng ombudsman. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Roderick Mendoza. Roderick? Magandang gabi, Atty. Reggie. Natanggap na nga kaninang umaga ng Court of Appeals itong petition for certiorari ni Mayor Junjun Binay laban doon sa pangalawang suspension na ipinataw sa kanya ng Ombudsman. Doon sa kanyang 30 pahinang petition, hinihiling ni Mayor Binay na mag-issue ng TRO o Temporary Restraining Order itong Court of Appeals upang panatilihin ang status quo at bago na isilbi yung panibagong suspension order laban sa kanya. Gate ng alkalde, may grave abuse of discretion dun sa panig ng ombudsman kaugnay ng inilabas nitong preventive suspension order. Nakasaad niya sa Section 24 ng Ombudsman Act na kailangang may malakas na ebidensya bago may kinakailangang may malakas na ebidensya bago suspindihin ang isang lokal na opisyal ng gobyerno. Ngunit sa kaso ni Mayor Binay, wala naman umanong na ipapakita na wala namang aligasyon na minanipulan niya yung bidding dito sa pagtatayo ng Makati Science High School. Wala ring ebidensya na magpapatunay umano na nakipagsabwatan siya doon sa ibang mga opisyal ng Makati City para doon sa pagtatayo ng building na yon. Ayon pa kay Mayor Binay, hindi sinuri ng ombudsman yung mga ebidensya kaugnay ng akusasyon laban sa kanya at sa halip ay pinaniwalaan lamang ng ombudsman yung mga aligasyon ng dating inhinyero ng Makati City na si Engineer Mario Hechanova at na may anomalya doon sa bidding nga sa pagtatayo ng Makati Science High School. Mali rin umano, ayon kay Mayor Binay, nasuspindihin siya dahil doon sa condonation doctrine. Sinasabi niya, nangyari yung aligasyon ng katiwalian sa unang termino niya pero na-re-elect siya noong 2013. Kaya ang paniwala ni Mayor Binay ay nakondone na o napatawad na yung anumang mga administrative liability niya nung panahon ng una niyang panunungkulan. Ito na nga yung ikalawang pagkakataon na dumulog si Mayor Binay sa Court of Appeals dahil doon may una na siyang suspension order na ipinatupad naman ng ombudsman noong nitong nakaraang Marso at nakakuha nga siya ng TRO mula sa Court of Appeals at ang umapila naman yung ombudsman dyan, nakakuha siya ng TRO sa Court of Appeals, yung ombudsman naman natin umapila sa Supreme Court pending yung petition na yan ng ombudsman sa Supreme Court. At nairaffle na kaninang tanghali, na-raffle na itong petition ni Mayor Binay at napunta ito sa 10th Division ng Court of Appeals. Samantala, Atty. Reds, dahil nga lockdown yung Makati City Hall ay gumawa naman ng paraan yung ating Korte Suprema para matuloy yung mga proseso sa ating Korte. Inatasan ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno, yung mga executive judge ng Makati RTC, na put up ng mobile courts dun sa labas ng Makati City. At ang ginagamit nga nila ngayon, itong ijaw buses ng Korte Suprema. Yan ay may mga provision, maaaring mag-hearing sila dyan. Narito ang pahayag tungkol dyan ng tagapagsalita ng Korte Suprema. So for emergency filings, receipt of motions, etc., urgent writs while the City Hall premises are still not open, then the Ijao buses will serve as a temporary location of the courts. Ngayong maghapon, inabangan natin, Atty. Reggie, kung mag-i-issue ba ng panibagong TRO itong Court of Appeals. At so far, sa pagmamonitor natin hanggang sa oras na ito, walang ini-issue'ng TRO itong Court of Appeals. Kanina nira-rundown mo yung mga basis, no, legal basis ni Mayor Junjun Binay. At masasabi bang rehash ang ilan sa mga legal arguments dito nung unang petisyon nila, ngayong pangalawang petisyon? Dahil napakabilis naman nilang maggawa ng petisyon. Basically, may pagkakapareho. Ang particular na may pagkakapareho dyan, yung sinasabi nilang, yung paggamit nila doon sa applicability ng condonation doctrine. Actually, nag-oral arguments na dyan yung Supreme Court ay naiparating na nga ng ombudsman yan. Umapila ang ombudsman sa Korte Suprema. Napag-usapan na yan, natalakay na yan sa oral argument sa Korte Suprema nitong nakaraang Abril sa Baguio City, doon sa kanilang summer session. Isa yan sa ginagamit din uli nila ngayon dito sa pangalawang suspension ni Mayor Binay para questionin yung order ng ombudsman. And then yung lagi nila naman, hindi na luma yung claim nila na wala namang ebidensya na magpapatunay na nagkaroon nga ng manipulasyon o dayaan doon sa bidding para sa pagtatayo ng gusaling yan. Tandaan po natin, Atty. Reds, itong
building, parehong aligasyon ito ng katiwalian, overpricing, manipulasyon ng bidding. Magkaibang building lang yung subject. Yung unang suspension ay nakaugnay doon sa Makati City Hall Parking Building, yung Makati City Hall Building 2. At ito namang sa ngayon na may kaugnayan naman doon sa Makati Science High School. Maraming salamat, Roderick Mendoza, para sa ulat na yan.